Hi everyone, magandang araw po muli sa ating lahat. So, tayo po ay muli nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy po tayong binibigyan ng opportunity para tuloy-tuloy na makapakinig ng salita ng Diyos. At sa mga oras na ito ay tayo po ay dadako sa pag-aaral muli ng salita ng Panginoon. So, maghanda na po tayong lahat. Okay, at ang inyong mga miyembro ng pamilya, paupuin nyo na po sa harapan ng inyong television, or kung kayo po ay mayroong laptop o tablet, okay, o kaya mayroong kayo kanya-kanyang cellphone. So buksan lang po natin at makinig lang po tayo ng almost 30 minutes. So kung may lumampas man ay kunti lamang po. Okay, sabi nga po ng salita ng Diyos sa Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. So ito po ay pagkakataon habang walang pasok ay tayo ay maglaan ng panahon para makinig ng salita ng Diyos. Amen. So ang araw po ngayon ay Biyernes Santo. Sineselebrate ng buong mundo ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Pero again, nais ko pong sabihin ng katotohanan na si Hesus ay hindi na po mamamatay, at hindi po siya namamatay tuwing mahal na araw. Minsan lang po siya namatay para sa ating mga kasalanan, at siya po ay muling nabuhay, at siya'y manatiling buhay magpakailanman. Revelation chapter 1 verse 17, Jesus is alive forevermore. Hallelujah. Amen. So ngayong umaga ay dadako tayo sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Amen. At tayo po ay nasa panglimang wika na po, mga magulang, mga kapatid. Amen. Tama, panglima. Okay, nasa panglima na po tayo. So tinalakay po natin ang mga nakaraan sa ating pong apat na broadcast. Amen. Yung unang wika ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tinalakay rin po natin ang kahulugan din po ng pangalawang wika. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Pangatlong tinalakay natin, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa lagad, narito ang iyong ina. At ang pangapat tinalakay natin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli lamak sabatani. Amen. So yun po yung panglima o pang-apat. So ngayon naman ay tatalakay natin ang panglimang wika ng ating Panginoon na sinabi niya, nauuhaw ako. Amen. Nauuhaw ako. So yan naman po yung ating tatalakayin. Ano ba ang kahulugan nito? Okay, but before that, tuloy-tuloy po tayo mag-intercede sa ating bansa at manalangin muli tayo. So may magandang balita naman po. Okay, so sa nakaraan na araw ay bumaba na po ang infected ng COVID-19. So ang pinakamataas nung nakaraan ay pumalo ng 10,000, pero sa biyaya ng Diyos ay hapon ay almost 6,000 na lang po. Amen. Wala imposible kay Lord sa ating declaration na ito ay matatapos din ang problemang ito sa ating bansa. Pag-pray natin na hindi na po ito tataas pang ma-infect at masisiruin na po natin itong problemang ito. Sa tulong ng ating Panginoon, wala imposible sa prayer. Tuloy-tuloy nating bakbakan sa prayer ang virus na yan na magkanap ng malusaw. Hallelujah. Magkaisa muli tayong manalangin. Yumuko tayo at manalangin muli. Lord, tuloy-tuloy ang aming intercession sa oras na ito sa aming bayang Pilipinas. Naganap nang ma-eradicate, ma-annihilate ang virus na ito ng COVID-19.
Panginoon, hallelujah, na kung saan mamatay na ang virus na ito at ganap na, Panginoon, hallelujah, na matapos, Panginoon, problemang ito ng virus na ito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Salamat po, patuloy mong kahabagan ng aming bansa, Panginoon, na wala nang maintik at mamatay ng mamayang Pilipino dahil sa COVID-19 na ito, at hindi na po mag-extend pa ng mag-extend ang eksekyo na ito matapos na po, Panginoon, in Jesus name. Salamat po, Diyos, hallelujah. Maging normal na po ang aming pamumuhay bilang mga Pilipino at sa lahat ng tao sa buong mundo. Maraming salamat po, at magbukas na rin po ang maraming mga business, o God, sa aming bansa, at patuloy maangat na po ang ekonomiya ng aming bayang Pilipinas. Lord, wala kaming ibang pag-asa kundi kayo lamang, o Diyos. Lord, kayo lamang ang makapag-aalis at makapaglutas ng virus na ito ng COVID-19 sa bansang Pilipinas. So anumang klase pang mga variant ng virus na yan, in Jesus name. Salamat po na kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan, o Diyos. Hallelujah. Your power is unlimited in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Salamat po, Diyos, Panginoon. Hallelujah, na kung saan, o Diyos, ang virus na ito ng COVID-19 sa bansang ito, Panginoon, ay tinapos mo na 2,000 years ago sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. In Jesus name. In Jesus name, O God. Salamat po. Walang sawa ang aming declaration, Panginoon. Hallelujah, na ang bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao, Lord, ay COVID-free na po, Panginoon. Lord, ang buong Calabarzon, ang buong NCR, buong Metro Manila, buong Caloocan City, buong Bulacan ay COVID-free na po, Panginoon. Lord, kasama ang buong Asia, Europa, United Kingdom, United Nation, buong Amerika at Israel at lahat ng bansa sa buong mundo, walang sawa ang aming declaration, COVID-free na po, Panginoon. In Jesus' name. Because we believe, Lord, that there is power of declaration according to your word in Proverbs 18 verse 21, that death and life are in the power of the tongue. Hallelujah. Ang buhay at kamatayan ay sa kapangyarihan na kasalalay sa dila. Lord, salamat po. So we speak life, Lord, in this nation. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin na yung pangalan. At sa oras na ito, amin na pong inaangkin ang kasagutan mo sa aming mga prayers sa oras na ito. Patuloy mo ring pagpalain ang aming Pangulo, ang aming Vice Pangulo, mga kabinete, Panginoon, ang aming Pangulo at lahat ng mga senators, congressmen, city mayors, governors, mga PNP police, mga military sa aming bansa, Panginoon. Lord, lagay mo sa kanilang puso ang banal na takot sa iyo, Panginoon, at pahintulutan na po nila, Panginoon. Lord, ang mga fellowship sa buong Pilipinas, Panginoon, na maghahatid ng salita ng pag-asa sa maraming mga tao. Lord, na kung saan, o Diyos, Panginoon, hallelujah, nandun ang patuloy na pagsunod, Panginoon, Lord, sa health protocol, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, na tunay ang iyong salita ang pag-asa, Panginoon, ng bawat tao. In Jesus' name. Kayo lamang ang tangi naming pag-asa, Panginoong Hesus. Salamat po, O Lord, hallelujah, na ang iyong mga churches, Panginoon, sa buong Pilipinas ay mabuksan na rin po, Panginoon, at tuloy-tuloy ang iyong mga anak ay sama-samang sasamba at magpupuri sa iyo. Maraming salamat po, kasama ng pagsunod, Panginoon, sa health protocol. Maraming salamat po sa oras na ito. Purihin na yung pangalan, Lord. Kiniklaim na po namin ngayon, Lord, ang kasagutan mo sa aming mga prayers, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you. Inaalala rin po namin ang mga health workers, mga nurses, mga doctors, mga frontliners sa aming bansa. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. So yun po, sa bawat broadcast natin ay hindi po natin kakalimutan ang bansa natin kung saan ganap nang ma-eradicate, manahilid ang virus na yan. Sama-sama po tayo, wala imposible sa Panginoon. Okay, matatapos din po ang problemang ito sa ating bayang Pilipinas at sa buong mundo. So matatapos din po ang virus na ito ng COVID-19 sa bansang ito. Amen. Okay, so tuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol po sa 7 last word of our Lord Jesus Christ bago siya po ay
nalagutan ng hininga. Okay? At sa krus ng Kalbaryo, so ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon. Okay. So according sa John 19 verse 30 sa ating hindi pala John, sorry. So sa book of John, okay, 19:28 to 29. So yun po yung panglimang wika ni Jesus. Nung siya'y nakabayubay sa krus, ang sabi dito, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito. Nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isupo at idiniit sa kanyang bibig. Okay? So, diniit sa kanyang bibig. Yan. Nauuhaw ako. Yun yung panglimang wika ng ating Panginoon. Tayo mo ko at manalangin. Thank you once again this moment, Lord, sa aming pag-aaral, Lord, patungkol po sa 7 wika ng Panginoong Hesus bago siya nalagutan ng hininga. Lord, amin pong tinatalakay ito, Panginoon, pagkat napakahalaga, Panginoon, ang mga wika mong ito, kung ano itong mga kahulugan sa aming mga buhay na yung mga anak na nalig sa iyo. Maraming salamat po. Patuloy mong i-reveal sa amin ang katotohanan ng iyong salita. Patuloy, O Diyos, na ito ay aming may apply sa aming buhay. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo rin po lahat ng mga viewers sa oras na ito. Lahat ng mga nakatune in, nakaupo sa kanilang mga tahanan, nakikinig ng salita. Bless them, Lord. Sabi mo sa salita, mapalad ang mga nakikinig ng salita. Subalit higit na mapalad ang mga nagsasagawa nito. Purihin ka, O Diyos. Holy Spirit, thank you also. You are a great teacher. At ako instrument mo lang, Panginoon. Let your anointing flow sa iyong lingkod, Panginoon. Father, we thank you. Gamitin mo aking buhay, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala ng iyong salita sa bawat nakikinig sa oras na ito. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Nauuhaw ako, sabi ng Panginoon, nung siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang salitang nauuhaw ay nanggaling sa Hebrong salita, Hebrew word na dipsaw. Okay. D-I-P is A as an apple, O. Amen. So yun po yung wikang Hebreo. Isinali nito sa wikang Hebreo na dipsaw. Again, D-I-P is A-O. Na ang kahulugan nito ay to thirst. Nauuhaw. Amen? So, yun po ang ibig sabihin sa Hebrew word. Nauuhaw ako. Dipsaw. Okay. So, gaya ng pahayag ng talatang ating binasa, kailangang maganap ang nakasulat. Lahat ng detalye, lahat ng sinalita at isinagawa ni Jesus ay kahayagan ng mga bagay na kailangang maganap tungkol sa Kanya. Kalakip dito ang mga hirap at sakit na kailangan niyang pagdaanan. So lahat po yan ay nakasulat na sa Biblia. So anong kahulugan ng pinahayag niyang nauuhaw ako? Amen? Sa katotohanan, maraming dugo ang tumagas kay Jesus. At dahil nakabitin siya sa krus, sa tindi ng hirap at init ng araw,
Marahil ay ito ang dahilan ng kanyang pagkauhaw. So sa halip na bigyan siya ng tubig, napapawi sa kanyang uhaw, suka na may apdong mapait ang idinulot sa kanya ng mga kawal bilang karagdagang pang-insulto sa kanya. Ito rin po'y kaganapan na hula patungkol sa kanya, mababasa sa awit 69 verse 21 na sinabi, binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait, at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom. So sa madaling salita, hindi lang siya binigyan ng suka na parang walang layunin. So ang suka na binigay sa kanya, yun ay katuparan ng hinula kay Jesus sa Bible. So lahat ng nangyari kay Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nakahula sa Biblia, sa Old Testament, at naganap sa New Testament. Amen? So ang Old Testament is the shadow of things to come. Ang lumang tipan ay anino ng mga bagay na darating. At ang kaganapan ay naganap sa buhay ng ating Panginoon. Hinula niya sa book of Psalms 69 verse 21, nabibigyan siya ng mapait at suka, at yun ay nangyari sa New Testament. Sa John chapter 19, yung binasa natin, nauuhaw ako, binigyan siya ng suka. Amen? Take note sa kalagayan, laman, ang pagkauhaw ni Jesus ay maaring bunga ng hirap at sakit na kanyang pinagdaanan. Subalit alam natin higit dito ang ibig niyang ipaunawa. Higit sa pisikal na pagkauhaw ang kanyang nararamdaman o naramdaman. Amen? Ang pagkauhaw ay hindi lamang sa tubig o inumin. Take note, maraming uri ang pagkauhaw. Gaya ng pagkauhaw, minsan maraming mga taong uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa karangalan, uhaw sa kayamanan at iba pang bagay. Ngunit sa Biblia ay isa sa pagkauhaw ay ang pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Amos chapter 8 verse 11. Yun ang the best. Na ikaw at ako bilang mananampalataya ng Diyos ay uhaw kang makinig ng salita ng Diyos. So I salute you na ngayon ay uhaw kang nakikinig ng Word of God. Hinihintay mo ang salita ng Diyos, inaabangan-abangan mo ang salita ng Panginoon. Amen. Gustong-gusto mong makinig, gustong-gusto mong magbasa, magbulay-bulay ng kanyang salita. Yun ang nais ng Panginoon. Ipinahayag na si Jesus noon, ang sabi niya, mapalad ang mga nauuhaw sa katwiran ng Diyos. So karaniwan na kinauhan ng mga tao sa panahon ito, minsan mga material na bagay. Ay ito marahil ang dahilan kung bakit inakala ng mga tao na tubig ang kinauhawan niya. Sa katunayan, nauuhaw din ang Diyos, subalit hindi sa material na bagay. Kinauuhawan ng Diyos ang ating paglilingkod sa Panginoon. Uhaw na ang Diyos sa iyo. Huwag kang paparking. Yung mga pumarking na sa paglilingkod sa Diyos, yung mga nag-backslide na, nagtampo na sa Panginoon, ayaw nang maglingkod sa Diyos dahil sa pandemic na ito. Amen? Nawala ng apoy. Kapatid, nauuhaw ang Panginoon sa paglilingkod mo. Magbalik ka muli sa Panginoon. Dati-rati ikaw ay active na active sa pagdalos on-site Sunday service celebration. Pero ngayon, tinamad ka na. Nawalan ka na ng ganang lumabas ng bahay, natatakot ka kasi sa virus. Amen?
Dati, maagang maaga pa lang pag-araw ng linggo, no, naliligo ka na, nagbibihis ka na para pumunta sa on-site Sunday service celebration. Pero dahil sa pandemic na ito, ay nawalan ka na ng gana. Kapatid, nauuhaw ang Diyos sa iyong pagbabalik sa Panginoon. Nauuhaw ang Diyos sa iyong muling pagdalo sa on-site Sunday service celebration. Maraming mga Kristiyano sa panahong ito ay komportable na sila. Ang kanilang comfort zone ay nasa loob na lang ng bahay, nakikinig na lang ng FB live streaming. Actually, hindi namang masama yan. Kasi nagpapasalamat din tayo kay Lord kagaya ngayon, 2 linggo na lockdown ng mga simbahan. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord dahil nakakapakinig tayo pa rin tayo ng Word of God. High-tech na po ang ating technology. Salamat sa Diyos. Mayroong FB Live. Amen? Pero mga magulang, mga kapatid, ang disenyo ng Diyos sa kanyang church, Hebrew 10:25, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Magpalakasan kayo sa isa't isa, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? Pag sinabing pagdalo, pagtitipon, lalabas ka ng bahay. Amen? So, don't be content sa FB Live lamang. Ang FB Live po ay dinisenyo para sa mga hindi pa qualified pumunta ng temple worship. Pero pag qualified ka na, kapatid, lumabas ka na ng bahay at dumalo ka na sa on-site Sunday service celebration pag pinayagan na muli tayo ng ating gobyerno na magdaos ng mga church services. Amen. Nauuhaw ang Diyos sa iyong muling pagdalo sa temple worship sa on-site Sunday service celebration. Nauuhaw ang Diyos sa pagpupuri, pag-aawitan, panalangin at pasalamat. Amen. Dati-rati active na active ka, maagang-maaga ka pumupunta sa temple worship. Sinisimulan mo mula opening prayer hanggang praise and worship, corporate praise and worship. Pero ngayon, nag-pandemic, matagal ka nang hindi nakakasama sa corporate praise and worship sa temple worship. Kaya now is the time to rise up at bumalik ka muli sa Panginoon. Amen. Nauuhaw ang Diyos. Hangad niyang makita tayo sa tuwing nagkakatipon sa kanyang pangalan. Amen. 1 John chapter 4 verse 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon maging mananamba sa Kanya. Amen. Ang tunay na kinauhawan ni Jesus ay ang ating paglilingkod, mga magulang at mga kapatid. Paano natin tutugunin ang kauhawan niyang ito? Gaya ba ng dinulot sa kanya ng mga kawal, suka na may mapait na abdo? Ano ang ating maibibigay sa Diyos na kanyang kinauhawan? Amen? Ano? Ang buhay mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon. Nauuhaw ang Diyos. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Magbalik loob ka sa Panginoon. Kung dati active na active kang mag-care group, ngayon nag-pandemic, hindi ka na nag-care group. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ibalik mo ang kauhawan mo sa pag-care group. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Nauuhaw ang Diyos sa iyo sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Habang humihinga tayo, habang buhay tayo, tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sa biyaya ng Diyos, ang iyong lingkod ay ibindodoman ako ng mga matinding problema.
maging sa aking kalusugan. Pero sa biyaya ng Diyos, simula po nang mag-lockdown, March 15, 2020, ang iyong lingkod ay hindi tumigil sa pangangaral ng mabuting balita, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nandun po ang aking uhaw sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best na ating maibibigay sa Panginoon habang tayo humihinga sa mundong ito. Lagi nating tandaan, we are not permanent in this world. We are temporal in this world. We are sojourner in this world. Amen? As long as we live, bigay natin ang pinaka mahalaga sa lahat, ang buhay natin. Amen? Nauuhaw ang Diyos. Take note, maraming tao ang lumilimot sa Diyos. Sa panahon ito ng pandemic, tumatalikod sila. Amen? Tumatalikod sa Panginoon. At mas pinili nilang sanlibutan ito. Amen? Tandaan natin, ang Diyos ay nauuhaw sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nilikha niya tayo. Nilikha ka ng Panginoon, nilikha ako ng Panginoon, nilikha tayo ng Panginoon upang siya'y paglingkuran. Kaya't inaasahan niya ang ating paglilingkod. Amen? So yun po, mga magulang at mga kapatid, ang puso ng Panginoon. So paano natin matutugunan ang kauhawan ng Diyos? Anong uri ng buhay at paglilingkod ang maaari nating itumbas o ipagkaloob? Amen? Sa Pedro chapter 1 verse 15, 1 Peter, nasabi ron, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal kayo. Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen? So, pawiin natin ang pagkauhaw ng Panginoon. Ano yung kinauhawan ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating matapat na paglilingkod sa Diyos at pamumuhay ng may kabanalan. Amen? So, yun po ang katotohanan, mga magulang at mga kapatid. So, nauuhaw ang Panginoon. Kaso, binigyan siya ng suka. Pero hindi lang basta binigay yung suka na yon. Yun ay nakasulat na rin sa Biblia. Amen? So, ang ikalimang wika ay isang larawan din po ng pagiging tunay na tao ng Panginoon. Si Jesus ay 100% man, 100% God. As human being, literally, siya rin po ay nakakaramdam ng pagkauhaw. Amen? Si Jesus din po ay nagutom. Yun ang katotohanan. Nauuhaw din po siya ng literal na tubig. Dahil nga sa matindi ng kanyang pinagdaanan. Pero sa spiritual na aspeto, nauuhaw ang Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? So yun po ang katotohanan. Nauuhaw siya sa ating pag-ibig at paglilingkod sa Kanya. So bagamat siya ay nauuhaw sa material na tubig, hindi siya humingi ng tubig upang matighaw ang kanyang uhaw. Amen? Sa taglay ng kanyang kapangyarihan, sa taglay na kapangyarihan, sa kanyang kapangyarihan, at sapagkat siya ay may likha ng tubig, kaya niyang tighawin ang kanyang uhaw sa material na tubig, subalit din niya ito ginawa. Wala imposible kay Lord. Amen?
Ang kanyang uhaw na espiritu ay mahirap para sa kanya na tighawin sapagkat hindi niya pipilitin ang tao na sumampalataya, magmahal at maglingkod sa kanya. Lumuha si Jesus. Amen? Dahilan sa kawalan ng panampalataya ng mga tao sa kanya, lalo't higit ang pagtanggi ng mga tao sa kanya, sa kanyang sariling bayan. Amen? So, binigyan ni Lord ang tao ng choice. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot. Sabi sa book of Deuteronomy chapter 30 verse 19, I have set before you life and death. Pero ang suggestion ng Panginoon, choose life. Piliin mo ang buhay upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Choose life. Amen? So, hindi namimilit ang Panginoon. Hindi tayo nilikhang robot na sunod-sunuran. The choice is yours. Amen? Mauuhaw ka ba sa Panginoon? Mauuhaw ka ba sa paglilingkod sa Panginoon o hindi? The choice is yours. Pero ang maganda naman pag pinili mo ang mauhaw sa paglilingkod sa Panginoon, ang mauhaw sa pagsunod sa Panginoon, ang mauhaw sa pagbibigay ng buhay mo sa Panginoon bilang pagsukli sa kauhawan ng Panginoon at mapawi natin ang kauhawan ng Panginoon para sa atin naman ang benefits noon. Amen? Yun po ang katotohanan, mga magulang at kapatid. Hanggang ngayon, take note, si Jesus po ay patuloy ang panawagan sa bawat isa. Amen? Ano yung panawagan ng Panginoon? Marami mga tao ngayon, panahong ito ay puro uhaw sa mga material na bagay. Nakatuon ang kailang puso at isip sa mga bagay na material. Amen? Napansamantala. Kaya yung iba lumalayo sa Panginoon, lalo na itong sa panahon ng pandemic. Marami ang lumalayo sa Panginoon. Pero alam niyo po, sa panahon ito dapat lalo tayong lumapit sa Panginoon. Nananawagan ng ating Panginoon. Yung sabi niya sa Matthew 11:28-30, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nangabibigat ang luba, at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Magaan ang aking pasan. Amen? Yun ang panawagan ng ating Panginoon. Magsiparito kayo sa akin. Come unto me, all ye who are heavy laden, and I will give you rest. Nananawagan ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Amen? Mauhaw tayo sa Kanya. Kung paanong nauuhaw ang Diyos sa iyo at sa akin. Ayaw niyan tayo mapalayo sa Kanya. Mahal na mahal Kanya, mahal na mahal niya tayong lahat. Nauuhaw ang Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, pinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Amen? So, yun po ang nais ng Diyos. Amen?
na ialay natin ang ating buhay sa Panginoon bilang buhay na handog. Amen? Purihin ng Diyos. So, mga magulang at mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay magpagamit sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa iyo at sa akin sa paglilingkod sa Kanya. Subalit nakalulungkot ng katotohanan, napakaliit na bahagi lamang ng panahon ng tao ang inuukol niya para sa Diyos. Lalo sa larangan ng pagsamba. Amen. Ang iba, mas marami pang panahon manood ng telenovela. Amen. Maraming panahon sa mga bagay sa mundong ito. Pero pagdating sa pagbabasa ng Bible, paglilingkod, sandali lang. Ilang panahon lang. Amen. So, mga magulang at mga kapatid, napaka-importante po ng ating buhay ay ibigay natin sa Panginoon. So, maglingkod tayo sa Kanya. Nauuhaw si Jesus sa ating pagbibigay sa Kanya ng ating pangunahing panahon. Kung may talento ka, nauuhaw ang Diyos, ibigay mo ang iyong talento para sa Kanya. Amen? So, lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, ibalik natin sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. So, yun po yung panglimang wika ng Panginoon. Nauuhaw ako. Sa totoo, hindi nauuhaw si Lord sa suka. Pero naibigay po yung suka bilang katuparan ng hula sa Kanya. Sa Book of Psalms. Amen? So, sa katunayan bilang tao, nauuhaw din talaga siya sa tubig. Dahil maraming dugo ang tumagas sa kanyang katawan. At mainit pa ang panahon sa panahong yun. At siyempre, sa spiritual aspect, nauuhaw ang Diyos sa iyo at sa akin sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? So, purihin ang Diyos. So, diyan po muna tayo magtatapos. So, thank you very much sa inyo pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, nauuhaw ang Diyos sa ating pagtanggap sa Kanya. Amen. Taas natin ating kamay. Sundan po natin ang maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Una sa lahat, humingi po ko ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. At binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung na lang pong manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita, Panginoon, mga tumanggap sa iyo, Lord, pagpalain niyo po sila. In Jesus' name, gayon din, Panginoon. Lord, ang mga dumadaan ng mga problema, Panginoon, Lord, dalangin ko po, Diyos, na katagpuin mo ang kailang mga pangailangan. Lutasin mo ang kailang mga kasuliranin. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Lord, yung mga may karamdaman, pagalingan niyo rin po sila, Panginoon. Thank you, Lord, sa pamagitan yung mga latay. Ganap mo ng pinagaling ngayong mga anak. Purihin na yung pangalan. Thank you, Jesus. Yung mga nawawalan ng pag-asa, bigyan mo sila ng pag-asa. Lord, yung mga nag-backslide na sa iyo, ipuin mong magbalik sa iyo, Panginoon. Lord, yung mga naging dry na, kailang spiritual life, Lord, dalangin ko po, ma-restore muli ang kanilang uhaw, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maging healthy muli ang mga spiritual life ng bawat anak mo na nakaramdam ng dryness sa kanilang buhay, sa kanilang spiritual life, Panginoon. Salamat po. Hindi pa huli ang lahat. Salamat, O Diyos, na kayo ay nanawagan, Panginoon, na kaming lahat ay magsilapit sa iyo, Panginoon. In Jesus' name,
at patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Tialay ang aming buhay bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyo. Salamat po. Purihin yung pangalan. We now seal all our prayers right now by your blood. In Jesus' name, itong aming dalangin. Amen. 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 So, thank you very much po sa inyong panonood o pag-tune in sa broadcast na ito. At sa susunod uli ay magkita-kita muli tayo. Okay? Abangan uli natin ang pang-anim na wika ng ating Panginoong Hesus. God bless everyone. So, bye-bye.